ito na ang pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Sasakyang may plakang 7 na nahuli sa EDSA busway, pag-aari na Senator Cheese Escudero. Pilipinas, US at Japan nagkasundong protektahan ang Indo-Pacific region. Oil price hike nakaamba na naman sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, Taal Volcano nagkaroon ng phreatic eruption. Sa MBC TV Sports, Cherry Tigo nasweep ang signal. Akari dinomina rin ang Capital One. At sa Showbiz Spotted, Francine Diaz nagsorry matapos ang maling pagbasa sa pangalan ng isang K-pop group. Aktres, binansagang multiplication queen. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, inamin na ni Senator Francis Cheese Escudero na pag-aari niya ang sasakyang may plakang 7 na nahuli sa EDSA busway kahapon. Pag-amin pa ng senador, isa itong pang-aabuso sa paggamit ng protocol plates, kaya naman inatasan na raw niya ang nasitang driver ng nooy isang hindi pinangalanang kaanak na tumugon sa show cause order na inihain para rito. Ang mga detalye sa balitang yan, ihahatid ni Raymond Dadpaas. Inamin ni Senador Francis Cheese Escudero na sa kanya naka-issue ang Protocol License Plate number 7 na nasita ng mga tauhan ng MMDA na pumasok sa EDSA bus lane kahapon. Ayon kay Escudero, hindi otorisado ang paggamit sa protocol plate dahil ang sasakyan ay minamaneho ng driver ng isang miyembro ng pamilya na hindi binanggit kung sino. Aminado din ito na inabuso ang paggamit sa protocol plate dahil bawal ito sa EDSA bus lane. Dahil dito ay kanya nang inatasan ng driver na humarap sa MMD at sagutin ang show cause order sa kanya. Bagamat sa report ay mga tauhan ng DOTR SAIC ang nakasita sa nasabing sasakyan. Paliwanag pa ni Escudero, hindi umano niya ginagamit ang mga protocol plates na inisyo sa kanya kaya't isusurrender na lang ito sa Land Transportation Office o LTO. Suportado umano nito ang mga hakbang ng gobyerno na ipatupad ang mga traffic rules and regulations at pinapurihan ng mga sumita sa driver ng kanyang kapamilya dahil walang sinisino. Humingi ng pamanhin si Escudero sa mga kasamaang senador dahil sa nasabing pagkakamali at titiyakin ng mga protocol plates na may issue sa kanya ay magagamit ng tama alinsunod sa Executive Order No. 56 Series of 2024 na ipinalabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Tutukuyin na ba ng Armed Forces of the Philippines ang nagpakilalang pamangkin ng general na nahuling dumaan sa EDSA busway? Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, agad silang magsasagawa o nagsagawa ng background check para matukoy ang pagkakakilanlan ng babaeng nag-aasikaso o nagpakilalang nag-aasikaso umano ng balikatan exercises nang siya ay mahuli. Ang buong detalye, alamin sa report na ito. Sinisilip na ng Armed Forces of the Philippines ang report ng pag-iskapo ng isang nagpakilalang pamangkin ng general matapos mahuli sa EDSA busway kagabi. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, magsasagawa sila ng kaukulang background check ng ating tanungin hinggil sa pagkakakilanlan ng babaeng kaanak umano ng isang General Reyes. Sa bahagi ng EDSA Ortigas, unang nakita ng Metro Base ang pagpasok ng Toyota Fortuner na humarurot umano bago naharang ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa bahagi ng Guadalupe Tulay southbound. Pero nanghingi na ang kanyang lisensya. Nagmatigas ang nagpakilalang Filipino-American at umano'y nag-aasikaso ng balikatan exercises. Ang kinako ni Major General Reyes. Yes po. Mario Reyes. So wag mo akong aanihin. I'm military. I'm from Armed Forces of the Philippines. Nasa yung ID ko, I'm Major Miguel. Ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Kasi isa ka po, Pinarap po namin kayo. I'm also balikatan. Yes po, ma'am. Ang Filipino-American, ang pretty sure balikatan natin. Yes po. Tama na yun.
Kinuha ng babae ang tiket ng SAIC pero walang nagawa ang mga tauhan ng DOTR kundi videohan na lamang ang insidente at payagang umalis ang SUV. Paiisyuhan naman umano ng show cause order na bagit na babae batay sa kapangyarihan ng Land Transportation Office. Sa parehong araw lang, isang naka-7 at isang naka-8 na plaka rin ang tumakas sa mga tauhan ng SAIC matapos ang parehong paglabag sa iba't ibang bahagi ng EDSA Carousel sa lungsod ng Mandaluyong at Pasay City. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino. Nagkasundo ang mga bansang Pilipinas, Amerika at Japan sa layuning protektahan ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ito'y kasunod ng trilateral meeting kung saan hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kaalyadong bansa para magkaisa, lalo na sa tumitinding tensyon na dulot ng patuloy na pag-aangkin ng China sa halos buong West Philippine Sea. Narito ang report ni Lef Narciso. We stand as one. Iyan ang deklarasyon ng mga leader ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa makasaysayang Trilateral Summit sa Washington, D.C. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na protektahan ang Indo-Pacific region para tiyakin ang magandang hinaharap para sa lahat. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang pagpupulong ng mga magkakaibigan at partners ay para sa iisang hangarin na mapayapa, matatag at maunlad na Indo-Pacific sa gitna ng mga hamon sa international rules-based order. Magandang pagkakataon anya ito para hubugin ang ninanais nila sa hinaharap at kung paano itong makakamit ng nagkakaisa. Ganito rin ang pahayag ni President Biden na nagsabing ang new era of partnership sa Pilipinas at Japan ay nakaangkla sa pagpapanatili sa Indo-Pacific na malaya, bukas, maunlad at ligtas para sa lahat. Muli ring binigyang diin ng US President ang ironclad commitments ng Amerika sa dalawang bansa at tiniyak na ang anumang pag-atake sa eroplano, barko o armed forces ng Pilipinas sa South China Sea ay mag-i-invoke ng Mutual Defense Treaty. Sa panig ni Prime Minister Kishida, nagbigay ito ng katiyakan sa commitment ng Japanese government sa mas malakas na relasyon sa Pilipinas at Amerika at buong kooperasyon para sa mapayapa at matatag na rehiyon. Bukod sa defense at maritime cooperation, nangako rin ng Amerika at Japan na tutulungan ang Pilipinas sa pagtugon sa climate change at lalo pang pagpapalakas ng ekonomiya para makalikha ng mga industriya at maraming trabaho para sa mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, dinala na sa libingan ng mga bayani ang labi ng dalawang piloto ng Philippine Navy na sina Pilot John Kyle Bores o Lieutenant John Kyle Bores at Isa Leona Takad. Ito'y bilang pagkilala sa kanilang paglilingkod sa bayan nang masawi ang dalawa sa pagbagsak ng kanilang sinasakyan training chopper sa lungsod ng Cavite. Pagbabalita si Noche Cacas. Nasa libingan ng mga bayani na sa Taguig City ang dalawang Philippine Navy pilot na nasawi sa pagbagsak ng helicopter sa Cavite City, Cavite kahapon. Alas 6:10 ng umaga kanina nang ilabas ang katawan mula dito sa St. Peter Chapels sa Kawit, Cavite papuntang libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Dumating sa hiwalay na oras kahapon sa St. Peter Chapels ang bangkay ng dalawa. Ito ay sina PN Pilot John Kyle Bores at Pilot Isa Leona Takad. Si Bores 12:38 ng hapon habang si Takad ay 2:05 mula sa magkakahiwalay na ospital. Nabatid na mag-alas 7 ng umaga kahapon, nakita na pasuray-suray at may narinig na papugak-pugak na andar ng helicopter hanggang sa ito ay bumagsak batay sa testimonya ng mga nakakita sa insidente. Naisugod pa ang dalawa sa ospital ngunit idiniklarang dead. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo Pilipino.
Nakaamba na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, 80 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 70 centimos naman hanggang piso at 10 centimos naman sa kerosene. Samantala, posible rin gumalaw o manatili ang presyo ng gasolina na nakadepende sa magiging resulta ng bentahan sa world market sa pagtatapos ng linggong ito. Sa mundo ng volleyball, sweeping Thursday ng natunghayan ng volleyball fans sa naging laban ng Cherry Tigo kontra Signal at Akari laban sa Capital One. At sa papalapit na semis, kanya-kanya ng diskarte mga kupunan kung paano masasecure ang Final Four ticket sa CISO PVL All-Filipino Conference. Ang detalye sa mga naging laro tutukan sa report na ito. 3 sets lang ang kinailangan para makuha ng Cherry Tigo ang kanilang ika-4 na sunod na panalo sa laban nito kontra Signal. Sinarado ng dalawang kupunan ng first set sa isang close 26-24, habang nakapagtala naman ng 25-20 win ng crossover sa second, and another close 26-24 sa third and last set. Para makuha ang 6-2 win-loss card, pinangunahan ng Laure sisters ang black shirts with Ea Laure delivering 16 points and EJ giving 13 on top of 24 receptions. Samantala, sweeping victory rin ang naitala ng Akari matapos dominahin ng Capital One with 25-17 sa first, 25-14 sa second set, and 25-20 sa deciding third set. Pinangunahan ni Dindin Santiago Manabat ang scoring sa Chargers with 25 points, 3 blocks, and 2 aces. Dahil sa mga panalong ito, tied na ang Cherry Tigo sa Petrogas at Creamline sa third spot, habang nag-improve naman sa 4-5 ang Akari. Sa aking pagbabalik, Heidelin Diaz, nagsalita na matapos mabigong makapasok sa Paris Olympics. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. 2 araw na tigil pasada ng Piston at Manibela, kasado na sa Lunes. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit na walang pinasok na kasunduan para isuko ang teritoryo ng Pilipinas. Sa MBC TV Sports, Heidelin Diaz nagsalita na matapos mabigong makapasok sa Paris Olympics. Sa Showbiz Spotted, Francine Diaz nagsorry matapos basahing Tomorrow Times Together ang pangalan ng isang K-pop group. Aktres, binansagang multiplication queen. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kasado na ang 2 araw na tigil pasada ng grupong Manibela at ng Piston sa araw ng Lunes. Ito'y bilang protesta sa deadline ng POV consolidation kaugnay ng modernization program ng pamahalaan. Plano ng nasabing mga grupong paralisahin ang transportasyon sa Abril 15, araw ng Lunes, hanggang sa Martes, April 16. Sagot ito ng Piston at Manibela sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na umano palalawigin pa ang April 30 deadline para sa consolidation ng POV Modernization Program. Kaugnay niyan, mag-aalok ang LTFRB ng libreng sakay sa 2 araw na tigil pasada simula sa Lunes. Ito'y upang matulungan ang mga commuter na maaapektuhan ng transport strike ng Manibela at Piston hanggang April 16. Hinimok naman ng LTFRB ang mga tsoper at operator na magpa-consolidate na sa ilalim ng POV modernization bago ang deadline sa April 30. Samantala, ikatutuwa raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ipatatawag siya sa Senado hinggil sa umano'y gentleman's agreement sa usapin ng West Philippine Sea. Paniwala ni Senator Ronald Bato de la Rosa, sa pagkakilala niya sa dating presidente, tiyak na hindi ito mag-aalinlangang humarap sa mga senador para bigyang linaw ang isyu sa umano'y closed-door agreement niya kay Chinese President Xi Jinping. Magbabalik si Raymond Dadpas.
Mas lalong matuwa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ito ay ipatawag ng Senado at hinga ng paliwanag hinggil sa umano'y gentleman's agreement na pinasok nito sa China hinggil sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ni Senador Ronald Bato de la Rosa kasunod ng ikinakasang investigasyon ng Senado hinggil dito. Ayon kay De La Rosa, sa personalidad ng dating Pangulo na palaban ay tiyak hindi ito magatubiling humarap sa Senado dahil kung guguluhin ang kanyang pananahimik sa Davao ay sasabayan din sila at guguluhin din kapag ipinatawag sa isang investigasyon. Bagamat inamin ng Senador na hindi niya muli nakakausap ang dating Pangulo nitong mga nakalipas na mga araw. Hindi rin ito tutol sa investigasyon ng Senado hinggil sa umano'y gentleman's agreement sa China upang magkaroon ng linaw ang nasabing usapin. Kahit sa kanyang paniniwala ay prerogative ng sino mang nakaupong Pangulo ang ipatutupad nitong foreign policy. Una nito inihain ni Senador Risa Ontiveros ang isang resolution pang imbestigahan ang umano'y gentleman's agreement sa China ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng West Philippine Sea na kanyang tinawag na pagtraidor sa bayan. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsabi din na hindi ito kailanman nabanggit sa kanya nang nag-turnover sila ng dating administrasyon at nakakapangilabot umano kung totoo na may gentleman's agreement na pinasok ang dating Pangulo sa China sa West Philippine Sea. Sa isang news conference naman sa Davao, itinanggi ni Duterte ang gentleman's agreement. Ang tanging matatandaan umano niya ay dapat walang armed movement sa West Philippine Sea upang hindi lumala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pinasok niyang gentleman's agreement sa China. Sa kanyang press con, sinabi ni Duterte na wala siyang anumang isinuko sa Beijing dahil hindi ito gawain ng isang presidente. Ang natatandaan lang daw niya ay ang pagkakaroon ng status quo kung saan walang movement at armed patrols sa West Philippine Sea upang hindi na tumaas ang tensyon. Tinawag naman ni Digong na istupido si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na nagsabing ikinubli nito sa gentleman's agreement ang pagsuko sa sovereign rights ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. We have not conceded anything to China. Hindi gawain ng presidente yan. And ang ano ko lang is even this stupid ex-Justice Carpio is harping on a gentleman's agreement of which certainly he was not there. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there. Magandang tanghali Pilipinas para sa ating weather update ngayong Biyernes, April 12, 2024. Tulad kahapon, easterlies pa rin na magdadala ng maaliwalas bagamat maalinsangang panahon dito sa Metro Manila at sa buong bansa. Sa Legazpi City sa Albay, maglalaro ang temperatura mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, aabot sa 33 degrees Celsius ang mararamdamang init habang 26 to 32 degrees Celsius naman sa Metro Cebu. Tulad kahapon, nakataas pa rin po ang danger category sa Puerto Princesa City at Aburlan sa Palawan. Gayon din sa Dagupan sa Pangasinan dahil sa heat index forecast na 42 to 44 degrees Celsius. Samantala, sa Metro Davao naman ay mainit-init na tanghali pa rin ng aasahan na posibleng umakyat sa 35 degrees Celsius. Para naman sa sitwasyon sa buong Kapuluan over the weekend, magpapatuloy pa rin ang maalinsangan at nakapanlilimahin na init. Kaya hanggat maaari ay iwasan ng outdoor activities lalo sa tanghali, magsuot ng preskong damit at uminom ng maraming tubig. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:10 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Have a restful weekend. Spend it with the people who matter to you the most at kita-kits tayo ulit next week. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsama-sama ang ilan sa mga malalaking pangalan sa Asia sa nagdaang Asia Star Entertainer Awards na ginanap sa Japan. At kabilang nga sa mga dumalo si Francine Diaz na nagsilbing presenter.
Pero ang 20-year-old actress nag-trending matapos basahing Tomorrow Times Together imbes na Tomorrow by Together ang pangalan ng nanalong K-pop group. Narito ang aking report. Binansagang multiplication queen ang aktres na si Francine Diaz matapos magkamali sa pagbasa ng pangalan ng isang K-pop group sa nagdaang Asia Star Entertainer Awards na ginanap sa Yokohama, Japan. Imbes kasi na Tomorrow by Together Is Tomorrow Times Together! agad namang nag-trending sa X ang Tomorrow Times Together. Ang 20-year-old actress idinaan sa isang Instagram live ang paghingi ng sorry sa MOAs o fans ng grupo. I am very sorry for that very big mistake. Pagpasensyahan niyo na po ako dahil hindi na po ako ganun ka-updated sa mga nangyayari ngayon sa K-pop world. Nagpasalamat din ito sa kanilang pag-unawa. Thank you kasi tinake niyo in a positive way. Thank you, hindi niyo po ginawang big deal. But again, I'm sorry po, hindi rin naman po ako kasi na-inform. But next time na kung magkakaroon po ako ulit ng opportunity na ibigay ang kanilang award, then why not? 4 na parangal ang naiuwi ng Tomorrow by Together. Maliban sa Global K-Pop Leader Award na present ng Philippine actress, nasungkit din ng grupo ang Platinum Artist of the Year at Best Performance sa kauna-unahang Asia Star Entertainer Awards. Samantala, sa gabing iyon, na-meet din ni Chin si Yuri ng iconic K-pop girl group na Girls' Generation. At sa aming pagbabalik, dating kinakasama ni Pokwang na si Leo Bryan tuluyan ng na-deport. Nanatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Defense Manufacturing ng Pilipinas dapat ibalik ayon kay Senator Marcos. Taal Volcano, nagkaroon ng phreatic eruption. Sa MBC TV Sports, Heidelin Diaz nagsalita na matapos ang bigong pagpasok sa Paris Olympics. Sa showbiz spotted, ex-partner ni Pokwang na si Leo Bryan na-deport na ayon mismo sa Bureau of Immigration. At sa TNVS, asong nagbabantay sa lamay ng kanyang amo, umantig sa puso ng mga netizen. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dapat nang ibalik ang defense manufacturing ng Pilipinas. Yan ang iginiit ni Senator Amy Marcos matapos lumabas sa ulat ng Commission on Audit ang mababang produksyon ng mga armas sa bansa sa kabila ng mataas na pondong inilalaan para rito. Narito ang report ni Kyle Bullias. Dapat nang ibalik ang paggawa natin ng sarili nating mga armas. Sa panayam ng DZRH kay Senator Amy Marcos, sinabi niyang nawala na ang defense manufacturing ng bansa at umaasa na lamang tayo sa mga imported na armas. Nawala na yung defense manufacturing natin sa Pinas. Puros imported na. Meron pa tayong mini cruiser. Naku, naabutan mo yan, I'm sure. Doon tayo lahat natuto mag-drive. Tapos yung mga patrol boat, cigarette boat, in-export pa natin yan. May missile na rin tayo. Alala ko bong-bong missile. Pag pumutok, sisigaw kami lahat. Ngayon, wala na yun lahat. Yun ang nakaka-nervyos. Naglilimos na lang tayo ng second hand, ng mga bulok. Kailangan talaga gumagawa pa rin tayo kasi kaya naman natin yan. Yan ang pahayag ng Senadora kaugnay ng ulat mula sa Commission on Audit na mababa ang produksyon ng mga armas sa bansa noong nakaraang taon sa kabila ng mas mataas na pondong inilaan para dito. Giit naman ng Senadora, hindi rin masisisi ang government arsenal sa Bataan dahil luma na umano ang mga kagamitan para sa produksyon ng mga armas.
Kung titignan mo yung mga equipment nila, 19 kopong-kopong. Talagang binigay yan ng hapon. Noon pa, panahon pa ng tatay ko. Lumipas na yung tatay ko, andun pa rin. Siya pa rin ang pagawaan ng bala ng Pilipinas. Kaya hindi mo rin masisisi siguro yung National Arsenal. Hindi naman sila makapagbili at mag-level up ng kanilang equipment ng basta-basta. Kaya lang, disappointed kami. Nag-times 5 na yung budget. Hindi naman nag-times 5 yung output. Dahil yun siguro lang talaga ang kinakaya ng mga lumang equipment. Dahil dito, muling iginiit ni Senator Amy ang kanyang mensahe noong araw ng Kagitingan tungkol sa issue sa West Philippine Sea. So, ang akin, huwag tayo masyadong tapang-tapangan na wala naman palang balang dadalhin. Kasi hindi pa sapat yung bala, hindi pa sapat sa PNP at AFP natin dito lang sa Pilipinas. Susugod-sugod tayo dyan sa West Philippine Sea. Tinutulak natin ang sundalo na walang dalang armas, kawawa naman. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaisa at pagsunod sa rules-based order sa naganap na trilateral meeting kasama ang bansang Amerika at Japan sa Washington, D.C. Maliban dito, balak din palakasin ng Pilipinas at Estados Unidos ang seguridad ng isa't isa sa tulong ng Defense at Coast Guard modernization. Ang buong detalye, alamin sa balitang ito. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang opening statement sa trilateral meeting kasama ang Japan at Estados Unidos ang importansya ng pagkakaroon ng iisang layunin ng tatlong bansa at istriktong pagsunod sa rules-based international order. Sa kabilaan niya ito ng mga hamon na kinakaharap ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Pangunahing layunin ng Trilateral Summit sa pagitan ni Marcos, US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida ang pagkakaroon ng kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. Bago ang trilateral meeting, nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo kasama si Biden. Sa pag-uusap ng dalawang presidente, ipinaliwanag ni Marcos ang patuloy anyang pagbuti at pagtibay ng ugnayan ng Pilipinas at US. Gayon din ang pagpapalakas pa ng security partnership ng dalawang bansa sa pamamagitan ng investment sa defense at Coast Guard modernization. Iginit naman ni Biden na prioridad ng US ang bilateral ties nito sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinapanukala na sa Kamara ang pagtatakda ng signal level katumbas ng heat index forecast na inilabas ng Pag-asa. Ito ang iminungkahi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa Weather Bureau matapos itong mapuna na tila walang kaakibat na babala at aksyon mula sa mga lokal na pamahalaan ang mga inilalabas nilang heat index warnings. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milky Regunan. Iminungkahi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa Pag-asa ang pagtatakda ng signal level sa inilalabas na advisory tungkol sa heat index. Ayon kay Chua, katulad ng bagyo, dapat mayroon din katapat na signal number 1, 2, 3 at danger level sa umiiral ngayon na heat index sa bansa. Sabi ni Chua, dapat may katapat din na aksyon ng mga lokal na pamahalaan sa bawat heat index level. Napuna ni Chua na ang heat index na inilalabas ngayon ng Pag-asa ay walang kaakibat na babala kung ano maaaring maging epekto at dapat na aksyon ng publiko at mga lokal na pamahalaan. Sabi ni Chua, makabubuting magpasa ang mga ordinansa o magpatupad ng mga patakaran ang bawat LGUs, kaugnay ng hakbang para sa bawat heat index level para na rin higit na mabigyan ng proteksyon ang mamamayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Muling naglabas ng babala ang Phivolcs matapos magkaroon ng phreatic eruption ng Bulkang Taal habang isa namang mag-asawang senior citizen ang walang-awang pinaslang at pinagnakawan pa sa lungsod o sa lalawigan ng Pangasinan. Ang mga detalye sa mga balitang yan sa probinsya, tutukat sa mga report ni Val Gonzalez at Freddy Fajardo. Mula kaninang alas 5:11 hanggang alas 5:24 ng madaling araw ay nagkaroon ng bahagyang pagputok ang Bulkang Taal. Ito ang report na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Phivolcs sa patuloy na monitoring sa isa sa binabantayang aktibong bulkan sa bansa.
Batay sa seismic, visual at infrasound na naitala ng Taal Volcano Network, nagdulot ang phreatic eruption ng white steam-laden flume na umabot sa 2,400 metro ang taas. Kahapon ay nakapagtala ng 9,677 tons na sulfur dioxide o SO2 emission ng Taal Volcano. Batay sa record ng PHIVOLCS, pagpasok ng buwan ng Enero ngayong taon ay kinakitaan na ng average na 10,248 tons per day na SO2 emission ang nabanggit na bulkan. Dahil dito payo ng PHIVOLCS sa publiko, nananatiling nakataas sa alert level 1 ng Taal Volcano na maring magdulot ng muling pag-aalboruto. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Nadiskubre ang bangkay ng mag-asawa sa loob ng kanilang bahay sa barangay Balangubong, Binalonan, Pangasinan matapos umalingasaw ang masangsang na amoy. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Simon Paiking, nagresponde ang kanilang tropa sa reported na natagpo ang bangkay ng mag-asawa na kinilalang sila Ricardo Cueva, 73 taong gulang, at Esther Cueva, 70 taong gulang. Nang kanila itong madatngan ay nasa advanced state of decomposition ang mga biktima. Nagkalat ang mga gamit sa loob ng tahanan at pwersahang sinira ang laksamindor ng bahay. Rabiri ang nakikitang motibo ng mga investigador sa pagpaslang sa mag-asawa kung saan ayon kay Major Paiking ay may person of interest na silang tinitingnan sa pangyayari. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maliban sa pagiging man's best friend, most loyal animal to humans din ang bansag sa mga aso. Karamihan nga sa kanila, mistulang buntot ng kanilang mga amo saan man ito magpunta. Patunay na riyan ang asong si Georgita na hindi iniwan at matigang binantayan ng kanyang amo hanggang sa huling sandali. Ang makaantig damdaming video sa lamay ng kanyang fur parent, panoorin sa trending report ni Liway Abbas. Tunay talagang kakaiba ang loyalty ng mga alaga nating aso. Sa kahit anong sitwasyon, palagi lang silang nasa tabi natin at kailanman ay hindi lumalayo. Gaya na lang ng asong si Georgita, na kahit wala na ang kanyang fur parent, nagawa niya pa rin magbantay sa lamay ng amo bago pa man ito mailibing. Kahit na inaantok, sinisika pa rin ni Georgita na magising at hindi antukin para lang mabantayan ng kanyang amo bago pa man maihatid sa huli nitong hantungan. Dahil sa kanyang effort sa pagbabantay, naibahagi rin ng netizens ang kanilang mga kwento patungkol sa pagiging loyal at maalaga ng kanilang mga alagang aso katulad ni Georgita. Ang mga alaga nating hayop, lalo na sa mga katulad ng asong si Georgita, ay mapagmahal at mapagkakatiwalaan. Kaya naman mas lalo pa natin silang mahalin at alagaan at mas lalong wag silang sasaktan. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abbas, sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng weightlifting, naniniwala ang Pinay Olympian na si Heidelin Diaz na hindi para sa kanya ang Paris Olympics. Ito'y kasunod ng pagkabigong makapasok sa Summer Games na siya ring tumapos sa ikalimang Olympic appearance nito. Ang naging pahayag ng atleta tutukan sa aking report. Nagsalita na ang Filipino Olympian at weightlifter na si Heidelin Diaz matapos ang pagkabigo nitong makapasok sa 2024 Paris Olympics. Matatandaang ang Pinoy athlete na si Elrin Ando ang nakabook ng ticket sa Summer Games matapos dominahin ang women's 59 kg event sa 2024 IWF World Cup. Ayon sa 33-year-old Pinay athlete, bagamat bigo itong makuha ang ikalamasa ng Olympic appearance, tanggap na nito ang nangyari at sinabing hindi para sa kanya ang Paris Olympics. Nag-reflect din ito kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa niya para sa training at minsan nakalilimutan na nitong i-enjoy ang proseso dahil na rin sa expectation ng ibang tao at pressure bilang isang elite athlete. Sinabi rin ni Diaz na hindi lang Olympics at weightlifting ang meron siya at gagamitin niya ang pagkakataong ito para matuto pa ng ibang skills gaya ng pagtupad sa pangarap niyang mag-take ng culinary courses at syempre maglaan na rin ng oras para sa kanyang pamilya. Iniwan din ito ang mga katagang winning is not everything.
Para sa kanya, mahalaga rin ang pagsabak sa ibang labang magbibigay inspirasyon sa iba. Sa huli, nagpasalamat ito sa kanyang mga taga-suporta, kanyang team at kapwa-atleta at tiniyak na patuloy itong sasabak bilang isang weightlifter. Taong 2008 nang sumabak sa Olympics si Diaz, 2016 nang maiuwi niya ang silver medal sa event at 2021 nang masungkit nito ang gintong medalya. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Noong nakaraang taon, nagsimulang maging laman ng mga balita ang inihaing deportation case ng komedyanteng si Pokwang laban sa kanyang dating kinakasama na si Leo Bryan. At kahapon, batay mismo sa kumpirmasyon ng Bureau of Immigration, tuluyan nang na-deport ang American national noon pang April 8. Narito ang aking report. Tuluyan nang na-deport ang American National ex-partner ni Pokwang na si Leo Bryan ayon mismo sa Bureau of Immigration. At bilang resulta ng kanyang deportation, inilagay na ito sa immigration blacklist. Ibig sabihin, hindi na maaaring makapasok sa bansa si Lee. Ayon naman kay Pokwang, para na rin ito sa kanilang peace of mind. Sa kabila ng nangyari, pahihintulutan naman daw niyang bumisita ang kanilang 6-year-old daughter na si Malia sa Amerika dahil anya kahit ano pa raw ang mangyari ay tatay pa rin ito si Lee. Hanga din ni Pokey na maging maayos na ang buhay ng dating kinakasama. Magunita na noong nakaraang taon, naghain ng komedyanteng si Pokwang o Marieta Subong sa tunay na buhay ng deportation case laban sa kanyang ex-partner na si Leo Bryan na nagtatrabaho niya sa bansa nang walang kaukulang permits mula sa DOLE at Immigration. Sa kumpirmasyon ni BI Commissioner Norman Tansinko, gabi ng April 8, bumiyahe paalis ng bansa si Leo Bryan matapos makumpirma ng kanilang ahensya na wala na itong pending case sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At kanina kay Matchpoint Mili. Yan na ho, ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Edniel Porruso. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.